Mga kabayan, ibinunyag ni Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos kung sino ang traidor sa Senado na kumukontra sa desisyon ni PBBM na tuldukan na ang usapin sa pagpapapasok ng ICC sa bansa. Sabi ni Senator Amy Marcos, humahanap lang ng gulo ang mga senador at kongreso na nagpupumilit na papasukin ng ICC sa bansa para imbestigahan si dating Pangulong Duterte. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin ang ating si Presidente na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Wala pong naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Samantala, nakatikim din ng batikos at maanghang na salita itong si Hontiveros dito naman kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Bato, ngiting kabayo lang ang ipinapakita ni Hontiveros, pero traidor ito kapag nakatalikod na siya. Hindi ako plastic na tao, yung smell ka, parang ngiting kabayo, yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung nginingitian mo, hindi ako ganun klaseng tao. Prangka ako. Sinabi rin ni Senator Bato na masama ang loob niya kay Hontiveros dahil wrong timing ang kanilang resolusyon dahil halatadong pinag-iinitan nila ang mag-amang Duterte. Masama ang loob ko. Yung timing ba naman, kung kailan merong gusot between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolusyon na yan, kung talagang sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ang ICC. Why did it take 1.5 years? Sagot naman ni Hontiveros, hindi politika at hindi personal na dahilan, kundi hustisya ang kanyang hangarin para sa mga biktima ng di umano ay extrajudicial killing ni dating Pangulong Duterte. Hindi timing sa House, hindi timing sa away ng kung sino-sino, pero pitong taon nang humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng EJ case. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na paghihiganti lang ni Hontiveros at Leila de Lima ang kanilang motibo kung bakit gusto nilang papasukin ang ICC sa bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ipinahayag ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na naghahanap lang daw ng gulo ang mga humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito ng investigasyon ng war on drugs ng Duterte administration. Iginit din ito ang posisyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag nang papasukin ng mga investigador ng ICC sa bansa. Talagang basag ulo to, so they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin ang ating si Presidente na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Para naman kay Senator Risa Hontiveros, wala siyang ibang intensyon sa paghahain ng resolusyon na humihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan na sa International Criminal Court. Wala pong naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. May masamang loob umano si Senator Ronald Bato de la Rosa sa isinagawang paghahain ng resolusyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Ang resolusyon ay humihimok sa Executive Department na makipagtulungan at asistihan ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon ng war on drugs ng Duterte administration. Bilang dating hepe ng pambansang pulisya na nanguna sa Oplan Tokhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator de la Rosa ay unang tinawag ang kanyang sarili na number 2 accused sa investigasyon ng ICC. Masama ang loob ko. Yung timing ba naman, kung kailan merong gusot between the Dutertes and the
Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolusyon na yan, kung talagang sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ang ICC. Why did it take 1.5 years bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC. Nang matanong kung kakausapin niya ang kapwa senador kaugnay ng resolusyon, sagot ni Senator De La Rosa, No! No! Sabihan mo siya, no! Hindi ako plastic na tao. Yung smell ka, parang ngiting kabayo. Yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung nginingitian mo. Hindi ako ganun klaseng tao. Pangka ako. samantala nanindigan naman si Senator Risa Hontiveros na walang kinalaman sa politika ang kanyang paghahain ng resolusyon. Ayon sa senadora, ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC ay hindi nangangahulugan na wala ng obligasyon ang bansa. Hindi timing sa House, hindi timing sa away ng kung sino-sino, pero 7 taon nang humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng EJ case. Alam niyo po, hindi sila nagbubuhat ng sariling bangko, pero ako lang po yung Pilipino na admitted doon sa tinatawag na list of counsels ng ICC. Kami po yung mga abogado na po pwedeng humarap sa ICC. At sa ngayon po, kahit sa isang pa ng Pilipino, ako dyan sa listahan na yan. Bakit po sinasabi natin na hindi po pwedeng litisin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC? Kasi nga po, tayo po ay bumitiw na sa ating pagiging miyembro ng ICC. Kailan ba nagiging epektibo ang pagbibitiw ng isang bansa sa ICC? Yan ba ho ay agaran? Hindi po, dahil nung naunang kaso ng Nicaragua versus US, nung dinimanda ng Nicaragua ang US dahil pinapatay niya yung mga gobyerno ng Sandanista na tingin ng Amerika ay mga komunista, ang sabi ng hukuman, hindi ka po pwedeng umalis ng ura-urada. Kinakailangan magbigay ka ng sapat na panahon. Now, dahil po sa ruling nito ng Nicaragua versus US, nagkaroon ng provision sa ICC. Oo, po pwedeng umalis ang kahit sinong bansa sa ICC, pero yan po yung magiging epektibo matapos ang 1 taon. Matapos mo i-deposito yung iyong instrument of ratification. Sisimplihan lang natin ang mga dates. Tayo po ay nag-deposit ng instrument of ratification na tayo bumibitiw na sa ICC 2018. Naging epektibo po yan ng 2019. Ngayon, meron din provision sa ICC Rome Statute na yung pag-alis ng isang miyembro, hindi maaapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa ilalim na ng cognizance ng hukuman. Ito yung mga bagay-bagay na meron ng jurisdiksyon ng hukuman. Dahil pag meron ka ng jurisdiksyon, hindi mo na matatanggal yung jurisdiksyon na yan maski ikay umalis pa sa hukuman. Noong 2018 kasi, na dahilan na tayo umalis, nagkaroon ng preliminary examination ang prosecutor. Pero iba po ito sa preliminary investigation. Ang preliminary examination po, informal. Tanging prosecutor lang ang gumagawa nito, wala pang kahit anong partisipasyon ang hukuman. Ngayon, kailan ba nagkakaroon ng kauna-unang pagkakataon ng partisipasyon ng hukuman? Kaiba po kasi ang ICC. Nung dinadraft nila yung tratado na yan, nagrereklamo yung mga Amerikano, napakamakapangyarihan naman itong prosecutor nito. Wala siyang mandato galing sa taong bayan kasi yung mga Amerikanong prosecutors po hinahalal, and yet napakamakapangyarihan po pwedeng magpakulong ng isang nakaupong presidente. So para maengganyo ang Amerika na sumali sa ICC, pero hindi pa rin siya naengganyo, lahat ng gawain ng prosecutor, kinakailangan aproban ng korte mismo. At yung sangay ng hukuman na mag-aaproban sa lahat ng gagawin ng prosecutor, ang tawag doon, pre-trial chamber. Ang tanong, number 1, may karapatan ng mga bansa umalis ng ICC. Pangalawa, ito epektibo, hindi ura-urada, kung hindi matapos ang 1 taon ng pag-deposit ng instrument of withdrawal. Pangatlo, maski ikaw'y bumitiw, yung mga batay-bagay na meron ng cognizance ang hukuman ay magpapatuloy. Kailan magkakaroon ng cognizance o kailan nagkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman? Ito ba'y sa preliminary examination na wala pang partisipasyon ng hukuman o ito ba yung sa pagsimula ng preliminary investigation dahil ito, kaunang-unang pagkakataon, ayon na rin sa Rome Statute, humihingi na ng permiso ang prosecutor para nga mag-proceed sa preliminary investigation. Nagkaroon na po ng kaso dyan yung Burundi na umalis din. Ang nangyari, yung prosecutor humingi ng leave para mag-preliminary investigation doon sa loob ng 1 taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. So ang sabi ng hukuman, meron ng jurisdiction ang hukuman kasi yung request for preliminary investigation ay sa loob ng 1 taon pagka-deposito ng instrument of ratification. Ganito bang nangyari sa Pilipinas? Hindi po.
2018 tayo nagbitiw. 2019 naging epektibo. 2021, 2 years later, tsaka humingi ng permiso ang prosecutor para mag-proceed sa preliminary investigation. 2022, binigyan ng permiso. So ibig sabihin na 2019, 2020, 21, 22, 3 taon na ang nakakalipas matapos na naging epektibo ang pagbibitiw natin sa ICC. Hindi na po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang ICC pagdating sa drug war. Kasi nga po, naging epektibo na yung ating pagbibitiw sa hukuman bago nagkaroon ng cognizance ang hukuman sa pamamagitan ng pagbigay ng authorization na magtuloy ang preliminary investigation.